Bilis na makatulog sa gabi ayon sa pag-aaral. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pinakamagandang oras para mag-aral, alamin. Ang Scene Zone, Season 3 na! From concerts, fan meets, to exclusive interviews, we've got you covered. Every Saturday, 12 noon, kasama ang iyong showbiz angel Angelica Cosme, dito lang sa DZRH TV. King Balita RH Rapido Hataw Balita sa mundo ng politika, palakasan, showbiz at iba pa sa Pilipinas at ibang bansa. Iyon ang nakukuha sa RH Rapido Hataw Balita. Mga pinakahuling panayam sa likod at gumawa ng mga balita. RH Rapido Hataw Balita. Araw na naman ng Sabado, 20 na ho sa buwan ng Abril. Narito ang ulo ng ating mga balita. Luzon at Visayas grid itinaas muli sa red alert status ang Department of Energy pinagpabaliwan. Money makes the world go round and round. Tala sa Samar. Pinsala ng El Nino sa agrikultura pumalos na sa halos 4 na bilyong piso. Ay, halaga ng gasolina tataas. Pero yung diesel at kerosene bababa naman daw sa susunod na linggo. Halaga ng piso sumadsad sa pinakamababang palitan kakumpara sa dolyar. Mabilis na inflation, most urgent concern pa rin ng ating mga kababayang Pinoy. Mga dayuang mga estudyante sa bansa maaaring isalang sa intelligence investigation ayon sa Bureau of Immigration. Isa ang patay, 4 ang sugatan sa sunog sa Caloocan. Sa balitang sports, gymnast na si Carlos Yulo abante na sa finals ng FIG Artistic Gymnastics World Cup sa Qatar. At sa balitang showbiz, si Joey De Leon nilinaw na hindi daw ang It's Showtime ang kanyang inaaway. Bah, may away. Yan ang ulo ng ating mga balita. Ako si Raymond Dadbas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Isinalalim muli ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa red alert status ang Luzon at Visayas grid sa ika-4 na magkakasunod na araw. Nasa red alert ang Luzon grid mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon kahapon at mula alas 6 hanggang alas 10:53 ng gabi. Ito'y bago ibaba sa yellow alert hanggang alas 11 umaga, alas 12 na ng hating gabi. 19 na planta sa Luzon grid ang nagkaroon ng forced outage, habang 3 naman ang tumakbo sa limitadong kapasidad. Isinailalim din sa red alert ang Visayas grid mula alauna hanggang alas 8:24 ng gabi at ibinaba naman sa yellow alert alas 10 na ng gabi. 18 planta ng kuryente ang pumalya sa Visayas grid at 10 iba pa naman ang gumana pero sa limitado lamang na kapasidad. Hindi daw nangako
Hindi daw nangako ang Department of Energy noon na walang mangyayaring brownout ngayong panahon ng tag-init. Ito ang sinabi ni Department of Energy Secretary Rafael Lutilla sa isinagawang press briefing kahapon ukol sa sitwasyon ng Luzon at Visayas grid. Matatandang sinabi ni Lutilla noong December 2023 na walang aasahang kakulangan ng supply ng kuryente ngayong taon sa kabila ng banta ng El Nino. Sabi ng kalihim, hindi pareho ang forecast sa isang pangako niya. Isa lang sa mga assumptions ang sinasabing walang magiging kakulangan sa kuryente. Ito ay hindi pangako. Yung forecast, hindi pangako. Merong mga assumptions si Director Exconde and our Power Bureau when they make the forecast. Sek, merong malapit na presinto dito sa amin. Baka gusto mo doon magpaliwanag. Sa Senado, nung pumunta doon si Yusek Wimpy Puentebella, ang sabi, ala daw. Ala daw kakapusan kahit may El Nino. Tapos sasabihin niyo, walang pangako. Sa pool ng mainit na panahon ang operasyon ng mga planta ng kuryente sa bansa. Ito ang sinabi ng Department of Energy matapos isailalim sa Red Alert ang Luzon at Visayas grid sa ika-4 na magkakasunod na araw. Ayon kay DOE Secretary Rafael Lutilla, apektado ng matinding init ang operasyon ng thermal at hydropower plants. Pero inasahan na bubuti ang power situation sa Luzon at Visayas grid ngayong weekend dahil balik operasyon na ang dalawang malalaking planta. Umapila naman ang kooperasyon ng DOE para sa pagtatayo ng mga bagong power plants na naantala dahil sa mga permits. Umapila ang DOE sa publiko na magtipid ng kuryente lalo na sa peak hours o sa kasagsagan ng sobrang init ng panahon. Tinatayang bababa naman sa minimum na 180 meters ang antas ng tubig sa Angat Dam hanggang sa katapusan ng Mayo. Ito ang dahilan kung bakit itutuloy ng National Water Resources Board o NWRB ang plano na bawasan ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila umpisa sa pagpasok ng Mayo. Hanggang kahapon ng alas 6 ng umaga ay bumaba ng 0.40 meters ang water level sa Angat kumpara sa nakalipas na antas noong na 192.92 meters. Paliwanag ni Patrick Dizon, MWSS Water and Sewerage Management Department Manager, obligadong bawasan ang water allocation sa NCR kapag lalo pang sumadsad ang antas ng tubig sa Angat Dam. Ang dam ang nagsusupply ng mahigit na 70% ng tubig sa Metro Manila. 15 minuto na ho makalipas ang alas 4. Naramdaman ang pinakamainit at pinakamataas na heat index sa Northern Samar kahapon. Ayon sa DOST Pag-asa, naitala sa 47 degrees ang heat index sa Katarman, Northern Samar. Habang 17 pang mga lugar sa bansang nakaranas naman ng dangerous heat index kabilang na ang mga sumusunod na mga lugar. Ang Dagupan City sa Pangasinan, 46 degrees. Aborlan, Palawan, 44 degrees. Central Bicol State University of Agriculture sa Pili, Camarines Sur, 44 degrees. Ang Rojas City sa Capiz, Dumangas, Iloilo, Giwan sa Eastern Samar, Zamboanga City sa Zamboanga del Sur, 43 degrees. 42 degrees naman sa Bacnotan, La Union, Apari, Cagayan, sa Tuguegarao City sa Cagayan, Iba, Zambales, Ambulong sa Tanawan, Batangas, Coron sa Palawan, Puerto Princesa City, Palawan, Virac, Catanduanes, Davao City sa Davao del Sur,
pati sa Davao City at Cotabato City sa Maguindanao. Nauna nang nagbabalang DOH sa Pag-asa na maaring magdulot ng dangerous heat index ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke na posibleng humantong sa kamatayan. Dito naman sa Metro Manila na itala sa 38.2 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila noong araw ng Huwebes. Ito ang pinakamainit na panahon na naramdaman sa NCR ngayong taon. Ayon sa Pag-asa, ang pinakamataas na temperatura ay naitala sa NAIA sa Pasay City bandang alas 3:26 ng hapon. Ang naturang antas ay record high din para sa buwan ng Abril sa NCR sa nakalipas na isang dekada kung saan ang temperatura ay umabot sa 38 degrees Celsius noong April 13, 1915. Bagya namang mas mataas ang temperatura noong May 15 ng kaparehong taon na pumalo sa 38.6 degrees Celsius. Labing 8 minuto na ho, makalipas ang alas 4. Pumalo na sa halos 4 na bilyong piso ang pinsala naman ng El Nino sa sektor ng agrikultura sa bansa. Sinabi ng Department of Agriculture na 3.94 billion pesos na ang perwisyo ng tagtuyot sa 11 rehiyon kung saan mahigit sa 75,000 mga magsasaka at mangisda ang apektado. Partikular na dito sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Davao Region at ganoon din sa Soc-Sargen. Mahigit na 66 o 66,000 hectares ng palayan ang naapektuhan ng El Nino, 15,000 hektarya rito ay wala ng pag-asang makarecover. Nawala ng Pilipinas ng mahigit na 162,000 metriko tonelada ang production ng agri-products gaya ng palay, mais at high-value crops at livestock. Lalo pang bumagsak ang halaga naman ng piso kontra sa dolyar sa ikapitong sunod na trading day at nasapol nito ang pinakamababang palitan sa nakalipas na 17 buwan. Nako. Apektado dito yung pamilya ng mga OFWs. Sa pagsasara ng financial trading kahapon, nagsara ang palitan sa 57.65 sa bawat US dollar. German, ayon sa financial analyst, malaki ang naging epekto sa foreign exchange ang lumalalang tensyon sa gitnang silangan ng gumanti ang Israel sa bansang Iran. Kaya tinawag ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort na flight of the safety of the US currency ang lalo pang paghina ng ating piso kontra dolyar. Ang palitan ngayon ng piso kontra dolyar ay pinakamahina mula ng naitala noong November 22, 2022 ang palitang 57.37 pesos sa bawat US dollar. Sa lahat ng ating mga kapwa motorista, posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng produkto ng petrolyo ang mga oil companies sa susunod na linggo. Batay sa oil industry sources, namumurong tumaas ng 40 hanggang 50 sentimos ang kada litro ng gasolina. Habang ang may rollback naman ay ang mula 60 hanggang 85 centavos sa bawat litro ng diesel. At 60 hanggang 80 centavos din ang posibleng ibaba sa kada litro ng kerosene. Ang pinal na oil price adjustment ay inaanunsyo tuwing Lunes at ipinatutupad tuwing araw ng Martes. Gasolina, tataas.
40 to 50 centavos. Ang diesel may rollback na 60 to 85. Ganon din ang kerosene, 60 to 80 centavos din ang rollback. Alas 4:21 na ng umaga. Most urgent national concern pa rin ng mayorya ng mga Pilipino ang sirit na inflation sa bansa. Sa tugon ng masa survey ng Okta para sa unang quarter ng taon, katumbas ito ng 66% na nababahala sa mahal na presyo ng pagkain at serbisyo. Sinundan ng akses sa abot kayang pagkain at sahod na 44%, paglikha ng karagdagang trabaho 33% at pagbaba sa antas ng kahirapan 30%. 71% naman ang nagsabing most urgent personal concern nila ang pagiging malusog at 57% naman ang gusto lang ay may sapat na makain sa isang araw. Alas 4:23 ng umaga. Maaring isa lang sa intelligence investigation ng mga foreign students sa bansa na sangkot sa mga iligal na aktibidad. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tarcinco, pinapayagan itong gawin ng National Intelligence Coordinating Agency at NBI sa ilalim ng Executive Order 285. Sinabi ni Tarcinco na pwede lang mag-issue ang BI ng student visa sa mga dayuhang estudyante na inendorso ng lehitimong paaralan at SHED. Ayun naman pala. Obligado ang lahat ng paaralang may foreign students na magsumite ng mga reports sa Bureau of Immigration, sa SHED at ganoon din sa NICA. Titiyakin naman ng nasabing mga ahensya ang mga visa compliance ng mga ito, pagsunod sa education-related policies at imbestigahan ang kahinahinalang mga aktibidad. Sinabi ng BI na 1,516 na mga Chinese nationals ang inisyuan ng student visa sa Cagayan noong isang taon na inendorso ng isang malaking universidad. 4:24 ng umaga. Itinanggi ng ilang mga universidad sa Cagayan na dagsa ang mga Chinese students sa probinsya. Sa joint statement, sinabi ng concerned colleges and universities na 486 lang ang mga dayuhang estudyante sa St. Paul University at sa Tuguegarao City. Habang wala umunong foreign students sa iba pang mga institusyon gaya ng University of Cagayan Valley, University of St. Louis sa Tuguegarao at Medical Colleges of Northern Philippines. Taliwas ito sa iniulat ng media na may 4,600 Chinese students sa isang pribadong universidad sa Cagayan batay sa expose ni Congressman Jojo Lara. Para sa concerned colleges and universities, offensive at pagpapakita ng racism at xenophobia ang paggiit na banta sa national security ang pagkakaroon ng mga Chinese students sa lalawigan ng Cagayan. So, saan galing yung mga figures ng mga ibang mga nagsasalita tungkol sa bagay na yan? Inamin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi niya sinuportahan si Pangulong Bongbong Marcos Jr. nung nakalipas na presidential race. Ang pahayag ay ginawa ni Duterte sa kanyang talumpati sa founding anniversary ng isang dating NPA-infested barangay sa Davao City. Ayon sa dating presidente, hindi niya sinuportahan si Marcos dahil kaibigan niya ang karamihan sa mga komandidatong Pangulo noong 2022. Sinabi ng presidente na upang walang magtampo sa mga presidentiables, minabuti niyang hindi suportahan si Bongbong Marcos.
Ngayon lang sinasabi yan. Ha? Tuluyan na nga kaya talagang magkakawatak-watak? Or wasak na kaya yung tinatawag nilang Uniteam? Naku po. Alas 4:27 ng umaga. Ang kawawa dito, yung mga kababayan nating naghahanap buhay lamang. Kapag nagbanggaan yung mga politikong malalaki ang matataas na pwesto sa gobyerno. Pag nagbanggaan yung mga yan, di naman sila yung mga apektado, tayo sa baba. Gaya ng nangyayari na ngayon at sa pagtaya ng mga nakasubaybay mukhang lalala pa. Dahil nauna nang nagsalita si First Lady, ngayon naman ay sumasagot na yung kampo ni dating Pangulong Duterte. Good morning, Sheroke dyan sa Caloocan, si Francisco Garcia ng Nueva Ecija, of course si Ria Soto, good morning din. Berhel Sakdalan, si Annalyn Lunag Annalyn Lang from Offenburg, Germany. Si Nelson Malinao sa Falls Church sa Virginia. Brenda Bandola from Gladbeck, Germany. Ba? Magkalayo ba ang Offenburg sa Gladbeck? Si Dinya Asuncion Herman. Vicky Katabay Sia at si Victor Anacion sa Gumaca, Quezon. Norman Obias sa Isabela. At si Jess Season ng Santo Domingo, Ilocos Sur. Sa Kasani Gini. Good evening daw sa Germany ngayon. Alfredo Covilla Sr., si Edna Legaspina from San Fabian, Pangasinan. Si classmate Paul Lomesio sa Bontoc Mountain Province. Si Ivy Gutierrez dyan sa Tayug. At si Omar Dinsay. Ligaya Supan, si Edgardo Abelio at si Estela Nunez. Evelyn Tined, gandang umaga ho, dyan sa Anabu, sa Imus, Cavite. G. Mulier, na imbagabigat. And si Fernan Estibar, buenos dias, sa Ternate, Cavite. Carla Noel sa London, 7 degrees Celsius. Dito sa atin, na problema tayo sa napakataas na heat index, doon ay 7 degrees Celsius. Sonia Wandas at si Arsenia Javier at si Boyet Magmanlak, Edgardo Santos from Binian. Si Virgil nasa Bulacan, si Dang Isla Tayag from UK. Si Lakay, Buddy Bernardino, nandyan din sa UK. Si Fernando Balatucan, si Lita Lopez Magampon, si Roelio Losura ng Novaliches, Ligaya Supan, and si Maridel Furukawa. Nori Mendoza, good morning din. Virgil Bernilio Sianosa ng Negros Occidental. And of course, si Maria Subripenia Alet Madamba. Edgardo Santos, Tino Magsino from Chicago. Sa Chicago, Illinois. Ariel Eastwood, Billiat Alan Francisco ng Nabotas, Nadet Somera. Reynaldo Quinones, marhay na aga mga Bicolanos, sabi niya. Pero nasa Batangas City. Ayan. Lloyd Sacramento ng Santa Rosa, si Ben
Ben Finders. Pagbati daw kay Dave Dalit ng happy birthday. Ba, sa Kabulatugan, Lupi, Camarines Sur. Grabe, Rolando Carino from Barcelona. Ba, Espanya. John Gaspar from South Korea naman. And si Victor Sulyo. Ay, magandang oras po sa inyong lahat. In the meantime, alas 4:32 na ng umaga. RH Rapido Hataw Balita. Ako po si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Pagsasalo sa pagkain, mabisang paraan para tumibay ang inyong relasyon ayon sa pag-aaral. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mas pinatinding action-packed games, intense plays, updates sa mga latest happenings sa mundo ng sports, at mga kwento mula sa iba't ibang mukha ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Match Point Season 3 tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Friendship breakups, mas masakit pa sa couple breakups ayon sa pag-aaral. Mas pinatapang na pagtatanong. Ultimately, Senator, you can say that there was no VIP treatment. Pinalawak na talakayan sa mga issue ng ating bayan. Sobra na. Hindi lamang sobra na yung pangungurakot nyo, sobra ng kahirapan ng taong bayan. Samahan niyo pa rin ako tuwing linggo, alas 12 hanggang 1:00 ng tanghali para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. Balik tayo sa ating balitaan, alas 4:30 sa Isna na umaga. RH Rapido Hataw Balita.
Magandang umaga ho kay Nanay Tita Fetisanan. Diyan ho sa barangay Mainit sa Banton, Romblon. Puro seafoods daw ang supply, sabi ni paring Bay Noel Morales, dahil umuwi sila doon kasama yung kanyang may bahay na si Eileen. Na umaga sa lahat ng mga taga Romblon, lalo na dyan sa barangay Mainit, Banton, Romblon, kay Nanay Tita Fetisanan. limang individual arestado sa habang tinatayang 200,000 halaga naman ang drogang nakumpiska sa isang araw na anti-drug operation sa Central Luzon. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang. Danny! Sa pinaigting na drug operation ng PNP sa Central Luzon, naaresto ang 25 individual habang nasamsam naman at tinatayang 200,000 na halaga na droga sa loob lamang ito ng isang araw na drug operation sa Central Luzon nitong Abril 18, araw ng Huwebes. Sa ulat mula sa tanggapan ni Brigadier General Jose Hidalgo Jr., sa 15 ikinasang PNP drug operation, 25 mga sangkot sa illegal na droga ang naaresto. Nasa 100 gramo ng marijuana at 27.64 na gramo naman ng shabu ang nakumpiska na nagkakalaga ang kabuuan nito sa 199,958 pesos in 80 centavos. Pinuri at pinasalamatan naman ni Brigadier General Jose Hidalgo Jr. ang kanyang mga tauhan sa pagkakadakip at pagkakasamsam sa malaking halaga ng droga sa walang humpay nilang pagtugis para masugpo ang pamamayagpag ng illegal na droga sa ating bansa, partikular sa Central Luzon. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Salamat, Danny Kumilang! Meron namang most wanted person sa kasong sexual assault na aresto sa GMA Cavite. Si Noche Kaka sa detalye ng balitang ito. Magandang umaga, Noche. Ngayong buntag, Raymond, pinutasan sa GMA Cavite ang lalaking pinaghahanap sa kasong sexual assault. Kinilala ang naaresto na si alias Binoy. Batay sa report, sinilbihan ito ng warrant of arrest sa Sitio Pulo, Barangay San Gabriel. Sa naturang bayan, nag-ugat ang pag-aresto ng makakuha ng warrant o kopya ng warrant sa Tagaytay City, Cavite laban kay alias Binoy. Pinapayagan naman ng korte na makapagpiyansa si Binoy sa halagang 200,000 pesos. Samantala, Raymond, napakasikip ng daloy ng traffic itong southbound lane mula dito sa may area ng Libertad sa Pasay, paakyat na ng EDSA flyover dito sa Rojas Boulevard. Dahil napakadaming mga sasakyan, Raymond, napakahirap na dumaan ngayon dito dahil nga sa isang lane na may repair. Oo, may reblocking at may repair ng EDSA Rojas Boulevard flyover. Kaya yung mga motorista, iwasan niyo muna itong southbound lane ng Rojas Boulevard bago umakyat ng flyover dahil nga dito sa road reblocking ng DPWA. Mula sa kanalan sa Pilipinas, DCRA. Ako si Noche Kaka, tuloy sa pagbabalita, tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Salamat, Noche. Northbound at saka southbound dahil doon sa kabila, yung galing naman ng Baclaran papunta ng tatawid ka ng Maynila. Yung left lane naman ang ginawa at ginagawa. Kung ikaw naman galing dito sa kabila, yun yung binabanggit ni Noche, ganun din. One lane lang yan. Ang Department of Health o yung kakulangan daw ng mga psychiatrist sa bansa ay tutugunan na ng Department of Health. Napakahalaga nito dahil tumaas
simula nung nag-pandemic, ang dami nating pangangailangan o mataas ang pangailangan ng mga psychiatrist. Detalye ng balitang yan, paano kaya ito matutugunan mula kay Giselle Ricafort. Giselle, magandang umaga. Lakay Raymond, good morning. Nangako ang kagawaran ng kalusugan na aaksyonan yung kakulangan ng mental health professional sa Pilipinas matapos ang pahayag ni dating VP Leni Robredo kamakailan. Sinabi ng DOH na nakikipagtulungan na sila sa Registered Medical and Allied Health Professional Societies para matugunan yung shortage ng psychiatrist at psychologist. Pero nilinaw ni health spokesperson Albert Domingo na hindi lang daw sa Pilipinas may kakulangan sa mental health practitioners kundi worldwide. Sa talaraw ng Philippine Psychiatric Association, 651 yung psychiatrists nationwide, 516 yung psychiatric nurses at 133 yung nagtatrabaho sa iba't ibang institusyon. Una rito nagpahayag ng pagka-alarma si Robredo sa kakulangan ng psychiatry sa Pilipinas sa gitna ng dumaraming pasyente ng mental health. Sinabi ng ng dating pangalawang Pangulo na 3.6 na milyong Pilipino pala yung merong problema sa mental health maski bago pa pumutok yung pandemya ng COVID-19. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, Giselle Ricafort, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Salamat, Giselle. Sana nga ho at matugunan yan. Dami nating problema talaga. So, may 3 million bago pa magpandemya. Ngayon, after the pandemic, at hindi naka-recover yung iba. Maraming hindi naka-recover, ha? Kaya dapat ito i-considera talaga dito. Pati sa lahat, sa trabaho, sa mga eskwelahan. Kaya lalong-lalo na ho sa hanay ng mga kabataan, medyo mahina yung kanilang resistensya pagdating sa ganyan. Kaya dati magugulat ka mga bata nagsusuicide Ngayon, nako. Sana ho, kaya ito ang pangailangan talaga matindi. Aminado, pati DepEd, talagang kulang na kulang sila sa mga professionals na tutugon sa pangailangan natin sa mental health. Sa oras na 4:44, 444, yung mga magwiwiting dyan, baka mahalaga sa yung numero niyan, 444. Isang tricycle bumangga naman sa kasalubong na bus sa Malasiki, Pangasinan. Ang driver patay po. Freddy Fajardo sa detalye ng balitang yan, Freddy. Patay ang 48 anyos na ginang nang mahulog sa tulay dala ng kanyang kalasingan. Nakilala ang biktima na si Jocelyn Ramos Banson, residente ng barangay Don Matias, Burgos. Sa ulat ni OIC Chief of Police Captain Ramil Castro, matapos ang masayang inuman na magpapamilya bandang alas 12:20 ng madaling araw, sumamang biktima sa paghatid sa kanyang bayaw sa barangay Tambakan. Dumaan ang mga ito sa isang hanging bridge na gawa sa Kawayan, ngunit dahil sa nakainom ito, nakaramdam ng pagkahilo at habang nasa ibabaw ng tulay, nasuka ito sa gilid. Ngunit nawala ng balanse at nahulog sa ilog. Walang malay na dinala ng kanyang pamilya sa Bubunot Community Hospital sa nasabing bayan, subalit binawian din ito ng buhay habang nilalapatan ng lunas sila Dr. Joseph Herman Garcia bandang alas 5:12 ng madaling araw dahil sa blunt abdominal injuries at kinakitaan din ito ng dislocation sa kaliwang siko, bunga ng aksidente. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Salamat, Freddy. Parang iba. Iba yung lead, iba yung report. Pero parehong Malasiki, Sa iba pa nating mga balita, gagawin lamang tayong guinea pig upang eksperimento ng Miro Systems ngayong darating na eleksyon. Ito yung nakakuha ng kontrata sa pagpapatakbo ng automated election. Sabi sa DZRH dating Caloocan Congressman Edgar Egay Erice,
Ito dahil hindi pa nagagamit sa anumang eleksyon ang itinakdang gagamiting makina at sistema ng Miro ng South Korea. Ayon kay Erice, labag ito sa Republic Act No. 9369 o ang Automated Election Law na nagbabawal sa paggamit ng prototype machines at system. Pinabulaanan ni Erice ang naunang sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na nagamit na sa ibang bansa ang sistema ng Miro. Sinasabi ni Chairman Garcia na gamit na raw sa ibang bansa yung sistema. Hindi po totoo yun. Kasi ang nagamit na sistema magkahiwalay. Yung OMR, nagamit na yan. Yung ng Miro, yung DRE, nagamit na ng Miro. Pero ang ginawa nila dito, kinostomate nila, ginawa nilang combination ng dalawang sistema. Apo. OMR at DRE. At yun, dahil combination, ibang machine, iba yung sistema, so ito ay prototype. Hindi pa nagagamit. Dagdag pa ni Erice, may tuturing din na robbery in progress ang kontratang pinasok ng COMELEC sa nasabing election service provider. Una rito nagkain si Erice ng petition for certiorari sa layong ipawalang bisa ang kontrata ng COMELEC sa Miro Systems ng South Korea. Inalmahan naman ni COMELEC Chairman George Garcia ang mga sinabi ni dating Caloocan Congressman Egay Erice na umano'y iligal ang paggamit ng prototype o hindi pa nagagamit na makina at sistema ng Miro. Sabi ni Garcia, mas iligal kung gagamitin ang dating makina dahil may tuturing itong tailor fitting. Ayon sa COMELEC Chairman, ang systems na tinutukoy sa batas pero pati ang system na nakatakdang gamitin ay hindi na rin naman bago. Ang sabi, hindi pa raw natetest. Ang sabi po ng batas, system. Dalawang systems lang po meron tayo. Yung tinatawag na touchscreen, yun yung DRE, at yung isa naman yung sineshade. Yan yung OMR. Nagagamit na ba yan before? Opo, nagamit na natin sa Pilipinas ang shading . Yung touchscreen, kahit po sa Pilipinas, nakagamit na tayo noong 2008 at ginagamit na rin sa ibang parte ng mundo. So, hindi po ito bagong systems. Sinagot din ni Garcia ang sinabi ni Erice na isang robbery in progress ang kontrata sa Miro dahil lubos na mas mahal ito sa dati. Sabi ng COMELEC Chairman, ito ay dahil hindi lang makina ang sakop nito kundi pati halos lahat ng peripherals tulad ng balota. Alas 4:49 ng umaga, pagdating talaga sa eleksyon, daming mga interesado, ano? Kasi naman, buhay at kabuhayan ang nakataya pagdating sa halalan. 10 minuto bago mag-alas 5, pinag-aaralan na ng Smartmatic ang kanilang susunod na hakbang kasunod ng pagpabor ng Korte Suprema sa petition nila laban sa COMELEC. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Attorney Christian Lim, tagapagsalita ng Smartmatic, sinabi nitong inaantay na lamang nila ang kopya ng desisyon mula sa Korte Suprema. Nais daw nilang alamin kung ano ang kabuang reasoning ng Korte Suprema at kung bakit hindi na nullify ang bidding ng COMELEC. Sabi ni Lim, kapag natanggap nilang kopya, maaari nilang tingnan kung pwede pang magkain ng motion for reconsideration. To really get a copy of the decision. No? Sa ngayon, wala pa kaming kopya ng buong decision. Importante sa amin na intindihin, no? Kung anong reasoning, no? Anong Korte Suprema, aside from yung sasama niya sinabi sa spokesperson, kung ano talaga, no? Bakit hindi niya nilalify yung bidding. Ang sinasabi namin, no? Ang sinasabi kasi lang po summary, no? Pero yung actual na decision na yung mahaba yan hindi pa nilalabas. At yun yung pagtanggap namin, yun yung time na kung pwede pa kami motion for reconsideration or pwedeng tanggapin na lang namin decision, dun kami mag-decide pag nabasa na po namin.
Attorney Christian Lim mula sa panig ng Smartmatic. Samantalang sang-ayon naman si Lim na dapat ay may demonstrated capability ang ipagagamit na sistema at makina ng Miro. Hindi niya pwedeng ngayon palang gagamitin dahil tila magiging eksperimento lamang ito. Ang sinasabi naman kasi walang walang bansa na magandang naging resulta daw ng Miro kapag sila ang nag-automate. Ano ba 'yon, mga bansa ano 'yun, Democratic Republic of Congo. Tapos yung election nila sa Iran. Hindi man lang yung mga bansa na medyo maayos-ayos no? So magiging kahanay natin Congo, Iran, next Pilipinas. Ayos, di ba? Maganda. Magandang hilera. Hindi daw gagamitin muli ng COMELEC ang mga palpak na makina ng Smartmatic para sa 2025 elections. Sabi ni COMELEC Chairman George Garcia, 80 hanggang 90% ng machines ng Smartmatic ay nirekomenda ng kanilang IT department bilang unserviceable. Hindi lang din naman daw COMELEC ang nagdesisyon na dapat bagong makina ang gagamitin kundi pati ang executive at legislative department. Kung gagamitin muli umano ang mga ito, baka hindi na lamang 2,000 ang pumalyang makina gaya nung dating eleksyon. Po, kulang-kulang 2,000 yung pumalpak na makina noong 2022 elections. Nasisi kabi-kabila ang COMELEC. Kahit na 2,000 yan, halos 1% lamang ng kabuuan ng 107,000 machines na ginamit natin. Sapagkat po, talaga pong lumang-luma na. Sabi ko nga para siyang refrigerator, kahit anong sipa mo, hindi na po lalamig. Ngayon po, lahat po, kulang-kulang 80 to 90% ng mga machines may digital lines na po. At yun po yung findings ng aming Information and Technology Department. Kaya po nirecommend nila sa amin na ito ay unserviceable na po. So kung yan po gagamitin natin, masisisi nyo na po ang COMELEC. At least tinanggap ninyo yung resulta ng eleksyon noong 2022, di ba? Ang system na ginamit nyo, Smartmatic. Kasi kung sasabihin yung palpak, palpak din yung resulta? Bakit sinasabi nating palpak yung system, pero tinanggap natin yung resulta? Ayos din, ano? Ganda, Gandang pag-uusap yan. Palpak yung makina, nasisi sila, pero yung mga naproklama, tinanggap nila. Hindi ko alam kung ganun din ang palaisipan o pag-isip ng mga na nanonood sa atin sa FB Live gaya ni Sanoy Luciano, maupay nga aga. Sabi niya, from California. Si Erna Socia, si Don Jolipata dyan sa Samar, si Dolfring Alainde, Alfredo Cobilla Sr. at si Orot Retilas ng Tagig, si Ariel Ignacio. Ay, sila ay dyan sa Simbawang sa Singapore. Good morning. Siyempre, dyan sila June, Anyusi Manuel, sabi niya ito, isa Singapore ito eh. Good morning dyan sa inyo. Si Elmerita sa Tagig. Ayan si Arturo sa Samar, si Luar Udiel. Ben Kamantige, gandang umaga from Imos. Primo Carnate na Imbag na Bigat. Pakibati daw ng magandang umaga na Imbag na Bigat kay Mrs. Perlita Juan ng Delphine Albano Isabela.
Midel de Leon sa Amulong West sa Cagayan. Giser Begafria. Ba may problema daw sa signal doon sa Jensan. Magulo daw ang signal. Mer Alde Antioquia dyan sa ito yung mga nagkakabit ng CCTV dyan sa Imus. Marsan Fernandez, good morning. Ariel Ignacio, good morning din si Aldi Idoro at Cesar Kitan. Roberto Clemente, good morning. At sila kay Tom Desa Dita Ballesteros. Norasmina Mitra, magandang umaga. Victor Sulio, John Gaspar, Rolando Carino, magandang umaga. Standby ho doon sa karagdagan pa nating mga balita. Susunod na oras ng ating balita ay makakasama natin ang ating paring Romel Fuertes. Ingat-ingat habang sobrang init ng ating panahon. Standby sa karagdagan pa mga balita. Ko pa rin si Raymond Dadpas. 3 minuto ba? Ay, bumibitaw siya. 3 minuto bago mag-alas 5. RH Rapido Hataw Balita.